May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ May, magandang gabi nga po pala sa inyo sa 92.3 FM Radio Manila. Sana po ay mabasa ninyo ang aking ilalahad na kwento. Ako nga pala si Marlon, 35 years old, at kasalukuyan akong nagbebenta ng mga gulay gabi-gabi sa palengke dito sa may Quiapo, Manila. Dahil nga sobrang late na rin ang trabaho ko, mas madalas kong naaabutan ang inyong programa, DJ Main. Sobrang aliw na aliw ako sa bawat confessions na binabasa ninyo. Dahil doon, mas lalo akong ginanahan mag-share ng aking kwento. Ang ilalahad ko sa inyo ay tungkol sa cheating. Alam kong masama. Pero bago niyo ako husgahan, sana hayaan niyo akong ikwento ang lahat. DJ Main, tao lang din naman ako at nakakagawa ng kasalanan. Sana ang kasalanang ito ang magsilbing aral sa mga ka-vibes nating makakarinig ng istorya ko. Narito ang aking confession. Nangyari ito noong may girlfriend pa ako. Tawagin natin siya sa pangalang Dolores at halos magwawalong taon na rin kami sana magkarelasyon kung hindi kami naghiwalay. Pero siguro tama din yung sinasabi na pag tumungtong na ng 7 taon ng relasyon, dito talaga masusubok ang paninindigan nyo sa isa't isa. Kaya ako nasabi ito dahil dumating na sa point na parang hindi ko naramdam ang pagmamahal ko sa kanya. Madalas na rin kaming mag-away at mabilis na rin akong matukso sa mga init. Dati, mas mainit pa sa araw-araw ang pagsasama naming dalawa. Kaya masasabi kong healthy talaga ang aming pagmamahalan. Pero habang tumatagal kasi, parang nararamdaman ko na nasa point na kami na puro away na lang. Yung tipong imbes na magpainit, init na ng ulo ang umiiral sa aming dalawa. Madalas na rin siyang mapagod dahil sa trabaho niya. Kaya naman hindi na niya na nasusuklian ang init na nilalaan ko para sa aming dalawa. DJ Main, daig pa namin ang El Nino sa sobrang tuyo ng samahan namin pagdating sa kama. Kaya naman dito papasok sa istorya ang babaeng muling magbibigay ng saya. Itago natin siya sa pangalang Perla. Suki siya sa aking tindahan ng gulayan. Halos araw-araw niyang binibisita o nagpupunta dito para bumili. Naging malapit kami sa isa't isa. Hindi ko nga akalain na pamilyadong babae pala si Perla. Itsura pa lang kasi niya, alam mong pilya na. Sobrang sexy manamit at talagang kita ang hubog ng katawan. Kaya pag namimili siya sa aking tindahan, hindi ko talaga maiwasang mapatingin sa malalaking parte ng katawan niya. May isang beses na habang nagkukwentuhan kami ni Perla, biniro niya ako. Marlon, baka may fresh kang gulay dyan na parang ako. Get ko na! Sa isip-isip ko ng mga oras na iyon, baka hinaharot niya ako. Kaya naman binigyan ko siya ng gulay na fresh. At sabay banat ng... Ito, Miss Perla. Hawak-hawak ko na yung fresh mong pichay. Napansin ko na parang nataranta siya sa sinabi ko. Kaya naman noong nakita kong namula siya, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hinata ko siya. Hindi siya nagreklamo sa akin, DJ Main. Iniiwan ko muna sandali ang pwesto ko sa palengke at dinala ko siya sa isang motel. Fast forward, DJ Main. Noong nasa loob na nga kami ng kwarto, nagsalita si Perla. Matagal mo na bang gusto ito, Marlon? Oo, Perla. Sobrang nakakaakit ka kasi talaga.
Doon napansin ko na nakatitig na ng malagkit sa akin si Perla, na talagang sobrang nagpalambot ng katawan ko. Pero nagpatigas. Nagpatigas naman ng sundalo ko. Dahil gigil na rin ako ng mga oras na iyon, DJ Main, hindi ko na lang inisip kung anong magiging resulta ng gagawin namin. Doon agad kong sinunggaban si Perla. Hinalikan ko siya ng marahas at unti-unti kong pinagkapang ang labi ko hanggang leeg niya, na agad namang dinakot ni Perla ang aking alaga. Marlon, masarap ba? Ay, oo, ang sarap, Perla. Ako nang bahala sa'yo. Wala ka nang dapat ibang gawin. At doon lumuhod siya, DJ Main. Marahan niyang binuksan ang aking zipper na ikinawala ng aking alaga at nilantakan niya agad ito. Sobrang lambot ng labi niya. Bawat dampi, bawat higop niya sa akin, para akong nawawalan ng lakas. At noong nararamdaman ko na malapit na ako, pinatayo ko siya. Perla, pwede bang umibabaw ka sa akin, Perla, at ikaw ang magmamaneho? Dito niya ako sinimulang sakyan, DJ Maina. Gumiling siya ng gumiling sa ibabaw ko hanggang makaraos ako. Pagod na pagod kaming dalawa, pero grabe yung naging experience. Sobrang na-miss ko ang pakiramdam na makadilig ng hardin. Dahil sa pagod namin, hindi namin sinasadya ang makatulog na dalawa. Doon ko na lang napagtanto na umaga na pala. Doon ko rin na-realize na lagot na talaga ako dahil napabayaan ko yung tindahan at nakita ko na lang din na sobrang dami ng missed call at text message sa akin ni Dolores. Dali-dali akong kumaripas ng takbo papalabas ng hotel o ng motel at hinayaan ko na lang siyang mag-isa doon sa kwarto. At habang pasakay ako ng jeep, sinubukan kong tawagan si Dolores, pero sa kasamaang palad, walang sagot o kahit reply galing sa kanya. Kaya naman pinagdarasal ko na talaga sana nasa bahay pa siya. Pero noong nakarating na ako sa aming lugar, maraming tao ang nakatingin sa aking direksyon. Alam kong pinag-uusapan nila ako. Talagang sobrang lakas ng lagabog ng puso ko. At noong nakarating na ako sa bahay, doon tuluyang bumagsak ang mundo ko. Sobrang linis ng bahay, walang kahit anong kalat. At ang pinakamasakit, wala rin siya, DJ Main. Wala na siya at iniwan niya ako. Sobrang nakukonsensya talaga ako sa nangyari. Pero hindi ko naman itatanggi na nakagawa ako ng pagkakamali. Nagawa ko lang naman iyon dahil matagal na kaming walang init sa relasyon. Matagal nang walang lambing, walang usap. At kahit anong simbolo ng pagmamahalan, parang magkasama na lang kami dahil nakasanayan na lang. Kaya ngayon, DJ Main, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong habulin si Dolores. Ayokong mawala siya sa akin. Gusto ko siyang mapasa akin muli. Pero hindi ko alam kung paano maitatama ang maling nagawa ko. Paano ko haharapin ang isang babaeng nasaktan ko? Maibabalik ko pa kaya ang kanyang tiwala? Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po. From Marlon of Manila. Minsan akala natin pag nawala na ang kilig, wala na ring pagmamahal. Pero hindi lahat ng tahimik, patay na. May mga pusong hindi na maingay, pero totoo pa rin. Sa huli, hindi sapat ang init ng sandali kung kapalit naman ay taong tahimik lang pero buong-buo kang minamahal. Baka kaya masakit kasi ngayon mo lang na-realize na yung simpleng pag-ibig na inakala mong kulang, yun pala ang pinaka-totoo.